na tumayo para sa ating panalangin na pangungunahan ni PTKC Perolino. Panginoon, salamat sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Mahal naming Diyos, bigyan niyo po kami ng kaalaman at kalakasan. Gamitin niyo po ang aming kaalaman sa kabutihan. Tulungan niyo po kami na makagawa ng tamang desisyon na ikamulugod ng inyong kalooban at sa kapakinabangan ng karamihan. Ito lamang po ang aming hinihiling sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, Teacher Rachel at mga kamag-aral. Pwede na kayong umupo. Salamat po, Teacher Rachel. Kayo po ay aking inaanyayahan na makiisa at makinig sa libating gagawin ng mga piling mag-aaral mula sa unang baitang hanggang sa ikatlong baitang. Ako po, si Jason Bercero Rodriguez, ang inyong gurong tagapatnubay. Narito po ang kanilang paksang pag-uusapan at pagdedebatihan. Ano nga ba ang dulot ng mga bagong teknolohiya? Bago po tayo magsimula, narito po ang ilan sa mga alituntunin na dapat sundin. Una, iwasan ang pag-iingay habang nagsisimula ang debate. Pangalawa, iwasan ang paglabas sa ating silid-aralan. Ikatlo, maupo at makinig sa mga nagsasalita. Ngayon, atin na silang subaybayan sa kanilang pagdedebate. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Yancy Polonos na nagmula sa Kibansin Elementary School bilang inyong moderator. Narito po ang kanilang paksang pag-uusapan at pagdedebatihan. Ano nga ba ang dulot ng makabagong teknolohiya? Akin po ay mapakilala sa inyo ang panig na naniniwalang may mabuting dulot ang makabagong teknolohiya mula sa ika-6 na baita. PTKC Perolino, Leslie De Los Santos, Eliza Nicole Ingat, Friedrich Akalik, Antonio Junior Luna, Kisi Librado. Andito naman po ang panig na naniniwala may masamang dulot ang teknolohiya mula sa ika-5 baita. Lola J. Kabulang, Kini Jane Abby, Roland Bukag, Evaline Wally, Arnold Aninipot Jr., Catherine Pasul. Ngayon naman, ipapakilala ko po sa inyo ang mga magiging hurado ng ating pagdedebate. Ginang Genevieve Padillo, Grade 6 Advisor. Ginang Emma Cuama, Grade 2 Advisor. Ginong Stephen T. Acos Jr., Grade 2 Advisor. Ngayon po, akin kayong inaanyayahan na makinig sa opinyon ng bawat panig. Ano nga ba ang dulot ng makabagong teknolohiya? Bago po tayo magsimula, hiniling ko po ang bawat isa na maghanda at tumahimik. Atin na pong pakinggan at subaybayan ang kanilang pagdedebate. Handa na ba ang unang panig? Handa na po kami! Ang ikalawang panig? Handa na po kami! Kung gayon, akin na pong inaanyayahan ang unang representante ng unang panig. Magandang umaga sa ating lahat. Para po sa akin, nasasayang ang oras sa paggamit ng teknolohiya sa halip na ang oras ay tinutugol sa pag-aaral, mas ninanais na lamang nilang maglaro. Maraming salamat sa iyong panig. At ngayon naman, ating pakinggan ang kabilang pananaw. Upang mapaunlad ang komunikasyon, halos lahat ng tao ngayon ay may cellphone. Kaya isang text mo lang kahit saan, kahit kailan. At sa Facebook naman, makikita mo ang mga taong matagal mo nang hindi nakikita, kaibigan, kamag-anak at membro ng pamilya. Nakapagdulot ng problema sa kalusugan tulad ng paglabo ng mata, pagkatinide sa malakas na bully,
busy dahil sa nakaupo sa harap ng komputer. Ginagamit sa networking online series kung saan ang kababaihan sa tahanan ni Norito. Kumikita sila kahit nasa bahay na sila at makadaragdag ito ng pera para sa pang-araw-araw na diskusyon. Nagiging sanhi ng krimen at problema, maraming mga krimen at panloloko sa social media na may kinalaman sa pera, pang-aabuso sa karapatan ng isang tao. Upang maging madali at mabilis ang pagkatuto ng mga estudyante, magiging pangunahing mapagkukunan ng impormasyon ng internet. Dahil ang pagnanakaw ang kagustuhang magkaroon ng makabagong gadget na nagawa nilang kumuha ng gamit na hindi sa kanila na nagiging sanhi ng problema sa pamilya. Ang teknolohiya ang untas ng libangan dahil ngayon hindi lamang telebisyon at radyo ang ating pagkalibangan. Meron tayong computer, laptop at cellphone na nagbibigay panahon para ma-relax ang ating isipan. Nagdudulot ng katamaran sa isang tao. Halimbawa, sa isang mag-aaral sa paggawa ng kanilang takdang aralin. Sa halip na sila ay magbasa ng libro, isang pindot o click na lamang sa computer, lalabas na lamang ang mga sagot sa mga gawain na yon. Halos lahat ng mga control na, umaasa na lamang tayo sa makina. Mas mabilis na ang paggawa sa isang gawain, hindi na kailangan ng mahabang oras kapag gumagawa. Magkakaroon na ng mahabang oras sa paggawa. Nakakalimutan ang mga bagay na kinagigiliwan at nakasanayang gawin sa nakalipas ng panahon, lalo na sa paglaro ng mga laro ng mga lakit. Nagiging maunlad ang ekonomiya ng isang bansa sa tulong ng makabagong teknolohiya at lalong higit sa komunikasyon at agham. Nagiging handa ang lahat ng individual sa pagharap sa pagbabagong siglo. Maraming salamat sa iyong opinion. Sa paggamit ng teknolohiya, maraming mabuting epekto ito para sa mamamayan, tulad ng magbibigay ito ng aliw para makapagrela sa ating kasipan. Upang mapadali at mapabilis ang pagkatuto, ginagamit sa network online selling para kumita upang mapadali ang komunikasyon. Mapabilis ang paggawa ng mga gawain at maging ma-online ang ekonomiya. Sa makikinig sa talakayan, maraming masamang epekto ang teknolohiya, tulad ng nababawasan ng oras sa pag-aaral, nakapagdudulot ng problema sa kalusugan, nagiging sanhi ng krimen at problema, sanhi ng pagnanakaw, nagdudulot ng katamaran ng tao at nakakalimutan ang dating pinagigiliwan tulad ng paglaro ng laro ng natin. At para sa katapusang bahagi, ating tinatawagan ang urong tagapayo para sabihin ang luwagi tungkol sa nasabing paksa. Mga bata, atin na narinig ang kanya-kanyang opinyon sa mabuti at nakasamang bulot ng teknolohiya. Ngayon, ayon sa ating pakikinig, may kanya-kanya silang pananaw at opinyon. Kapag sinabi na ni opinyon, walang mali. Lahat tayo ay tama at bukas sa opinyon. At kami ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Ang dalawang panig ay nagpakita ng matinding paniniwala sa kung ano ang inyong palagay ay tama. Sa panig na pinagtanggol ng bawat grupo, patas o patay sila ng katwiran. Pareho kayong may punto, kaya ang habol ko sa inyong lahat ay tabla. May mabuting maidudulot ang teknolohiya sa bawat individual. Lahat ng bagay na ibinibigay sa atin ng teknolohiya ay nakatutulong sa bawat isa. Lahat ng sobra ay hindi nakabubuti. Ang paggamit ng teknolohiya ng sobra ay nakapagbibigay ng hindi magandang resulta. Kailangan ng disiplina sa paggamit ng teknolohiya at huwag tayong maging abusado sa paggamit nito.
Para maging maayos ang ekonomiya ngayon, bilang isang individual, dapat alam natin at paano ang wastong paggamit ng teknolohiya upang pagdating ng panahon, kaya nating lumaban at makipagsabayan sa ibang bansa. Nawag kayo nasiyahan sa inyong karanasan sa ginawang debate. Maraming salamat po sa paglaan ng inyong panahon at pakikilahok sa naganap na debate. Sa muli, ating bigyan ng masigabong palakpakan ang dalawang panig na nagbigay ng kanilang opinyon. At dulot